What's up mga kaigang? Minsan nakakainis no, pag yung smartwatch mo biglang nagagasgas. Yung iba nabagsak mo lang, biglang hindi na gumagana. Kaya ngayong iba bumibili pa ng casing tsaka screen protector eh. Kaso minsan pumapangit kasi yung design ng smartwatch eh. Pero buti na lang, hindi na natin ma-experience yung ganyang problema. Kasi napaka-rugged at napaka-durable nitong smartwatch na i-unbox natin ngayon. Ito ang Zeblaze Stratos 2 Ultra Rugged Smartwatch. Halos kaka-release lang nito sa atin. Bali yung link nito nasa pin comment lang sa baba. I-check nyo lang dyan. So ito yung packaging niya. Napaka-premium ng datingan eh, no? Well, expected naman yan kasi premium naman talaga tong Stratos 2 Ultra. So yun lang naman mga kaigang. Kaya i-unbox na natin to. Okay, slide lang natin to. Dahan-dahan. Yun, napaka-smooth. Okay, nandito kagad yung Zeblaze Stratos 2 Ultra. Yan. Lapag muna natin. So, nandito yung isa pang box. Buksan natin. Okay, nandito na yung manual. Yan. Tapos, nandito yung yan, nakabalot. Magnetic charging cable. Okay, tabi muna natin to. Tanggalin natin yung cover niya. Yun! Stainless steel yung body nito kaya napaka-rugged talaga. Tapos reinforce yung frame. Tsaka makapal yung strap niya para mas durable. Napaka-sporty ng datingan nyo. Pero pwede din pang formal at the same time. Ito na mismo yung Zeblaze Stratos 2 Ultra Rugged Smartwatch. Napaka-solid ng build niya. Stainless steel yan, buong body. Tsaka feel pa lang, napaka-premium na. Tapos glass na rin yung screen to, yan. Pero hindi nila sinabi kung anong type. Tapos nandito na rin yung buttons niya, yan. Yung sports or workout button. Tapos nandito yung select button, back button. Ito, programmable to. Pwede mong iset yung button na to. Tapos dito naman sa likod, yan. Makikita natin, meron siyang 3 butas dito, yan. Yung dito sa pinakataas, yan yung air pressure sensor. Dito sa gitna, tsaka yung pangatlo, yan yung microphone niya. Tapos nandito rin yung speaker. Kasi pwede natin to gamitin sa Bluetooth calling. Mamaya testingin natin yan. Tapos yan, quick release na rin yung strap niya. Andyan yung hook. Tapos ito yung sensors niya, tsaka charging pin. Bali yung charging time nito, aabutin lang ng 1 hour and 45 minutes. Kaya na ditong tumagal ng 30 days pag naka-standby. 5 to 7 days naman pag average use. Okay, on na natin itong mga kaigang. Press lang natin itong upper right button dito. Yan. Yun, nag-vibrate na. Tapos yung may magpapakita ng QR code dito. Scan nyo lang yan para ma-download yung GloryFit Pro app niya. Bali, ito din QR na gagamitin mo para ma-pair siya sa phone natin. Pero since na-download na natin yung GloryFit app Pro, i-pair na lang natin dito sa phone natin. Yan, tap nyo lang dito. Device. Tapos yung scanner dito sa upper right. Yan, scan natin yung QR code dito. Tapos may prompt dito sa smartwatch. Pair. Yan, tap lang natin. Yun, nakalagay paired. Ganun lang kabilis. Okay, tabi muna natin tong phone natin. Mamaya check natin yung app niya, no? Kitang-kita pa rin yung screen nyo kahit maliwanag dito sa studio natin. Kasi meron tong 1000 nits AMOLED display. Kaya perfect talaga to pang outdoor. Kita pa rin yung screen kahit maliwanag sa labas. Bali, pag nag-swipe down tayo, yan, makikita natin dito yung quick settings. Yan yung Bluetooth calling, naka-enable. Yung brightness, same lang naman sa ano natin, smartphone. Tapos pwede kayong magdagdag dito. Yan, kayo na bahala kung anong gusto yung idagdag niyan. For example, ito, flashlight, dagdag natin. Okay, back. Yun, madadagdag na siya dito sa quick settings natin. Tapos yan, pag nag-swipe up ka naman, dito natin makita yung app widgets. Ito yung mga health status natin, calorie steps, distance, Bluetooth music player, heart rate, blood oxygen. Yan, nandito na yung mga app widgets natin. Tapos yan, pag mag-swipe right tayo, dito natin makikita yung app notifications. Tapos pag mag-swipe left tayo, yan, dito natin makikita yung main menu. Teka, bakit nasa dulo kagad yung main menu niya? Yan, no? Nasa pinakadulong list. Dapat pinakauna. Yan. Okay, back nga natin. Okay, yan. Punta tayo sa main menu. Ngik, ganun pa rin. Nasa pinakadulong list, yan, no? Sana ayusin nila ito sa next update, no? Pero minor issue lang naman to. Anyway, check na natin yung mga apps dito. Yan. Bale, nakalagay dito call, daily activity, workout records, heart rate, sleep, blood oxygen, stress, Bluetooth music player. Bale, wala itong sariling storage, no? Yung music nito nanggagaling sa phone mo mismo. Tapos yan, nandito yung voice assistant, weather, compass. Yan, try nga natin to, compass. Yan, please calibrate. Okay, try natin calibrate. Yun, lumitaw na yung compass niya. Check natin kung accurate.
Yan, dito sa phone natin. Okay, yan, naka-north siya. So, yan, nag-east, west. Yun, pwede. Nice. Tapos yung makikita din natin dito yung barometer niya. Yan, yung air pressure, tsaka yung altitude. Pero mas gumaganda yung measurement niya pag nakakonect yung smartwatch dun sa phone mo. Pero pag stand-alone lang na ganito, rough estimate lang siya. Pero okay lang naman din. Tapos yan, nandito yung breathing exercise, world clock, notification, stopwatch, alarm, timer, calculator. Yan, yung madalas na hinahanap dito sa mga smartwatch, no? Calculator, remote shutter, flashlight, find phone, women's health, tsaka settings. Check na rin natin yung mga workouts dito kasi meron tong 170 plus workout modes. Okay, punta tayo dito sa workout. Check natin. Yan, workout. You know, may animation pa. Outdoor run, outdoor walk, indoor walk, indoor run, pool swim, open water swim, triathlon, mountaineering, elliptical, free training. Yan, kung bitin pa kayo dyan, meron pa dito mga iba't ibang category ng sports. Yan, winter sports. Yan, wala naman dito sa Pilipinas yan. Ito, fitness exercise. Yan, magagamit natin. Ball games, for sure. Nandito yung basketball. Yan, basketball, badminton. Yan yung mga pinaka-common sa atin dito. Tennis, table tennis, billiards, bowling, volleyball, handball. Yan. Pili lang kayo dito, mga iba't ibang mga sports dyan. Bale, meron na rin pala itong built-in GPS, kaya no need na dalhin yung phone nyo pag mag-workout kayo. Kompleto na rin yung data pag mag-start kayo ng workout. Nandito yung heart rate, pace, distance, calories, steps, cadence, at duration. Naka 10 ATM, water resistance na rin to or waterproof, up to 328 feet. Kaya walang problema kahit mabasa o malubog sa tubig. Okay, ngayon mga kaigang, punta naman tayo dito sa GloryFit Pro app. Available to sa iOS at Android. Dito sa GloryFit app, yan, pag tinapot tong homepage, yan, makita mo yung mga health status mo dito. Step count, distance, calories, yan, nandito na lahat. Tapos, dito din yung sports. Pwede ka na mag-start ng workout mo dito. Tapos yan, pag tinap naman natin tong device, yan, makita natin dito yung Stratos 2 Ultra. Tapos, nandito na rin yung mga watch face. Yan, pwede tayo mag-download dito. Since AMOLED na itong Stratos 2 Ultra, meron siyang AOD or Always On Display. Pwede mo din baguhin yung itsura nun. Yan, pwede ka mag-download dito. Check natin. Yan, ito yung mga EOD or always on display na pwede mo i-download. Yan, pili ka lang dito, no? Pero mas maganda dyan yung pinaka-simple para mas makasave din ng battery. Tapos pwede din tayo mag-customize ng sarili nating watch face. Yan, tap lang tong album watch face. Pwede mo ilagay dito yung mga picture mo. Tapos pwede mo ibahin yung layout niya. Yan. Pero this time magda-download tayo ng watch face. Yan, pili nga tayo dito. Hindi lang ganun karami yung watch face niya, no? Sana dagdagan nila. Tsaka hindi ng optimization to, no? Kasi isa-isa yung mga paglitaw ng watch face eh. Wala akong mapili ah. Ang unti kasi eh. Yung default watch face na nga. Yan, hold lang natin yung screen. Palitan natin ng watch face. You know? Ooh, nice. Bagay na bagay dito kasi rugged na smartwatch to. Tapos yan, nandito na rin yung SMS reminder. Bali, nakahiwalay siya sa app notifications, no? Yan, pwede nating enable dito. Smart alarm, incoming call, health monitoring, world clock, address book. Yan, para itatap mo na lang yung mga contacts mo dun sa phone mo. Tapos ito, isa sa pinaka-useful na feature, itong quick reply. So, pwede tayo mag-reply sa mga SMS or text dito. Tap lang natin itong mga pre-made na reply. Pero pwede ka din mag-customize dito. Yan, ikaw na bahala kung ano nilalagay mo dyan. Tapos nandito yung SOS call. Yan, another useful feature din to pag may emergency. I-add mo lang yung contacts dito. For example, yung parents mo, friends mo, kaya 911 para itatap mo na lang dito sa smartwatch. Tapos pagdating naman dito sa Mi, yan, pwede nating i-connect sa Strava. Tapos Health Connect. Ewan ko kung anong app to. So tabi muna natin tong smartphone natin dito. Yan. Suot na natin tong Zeblaze Stratos 2 Ultra. Okay. Kapal ng strap nito. Ang taba eh. Oh ha? Kita nyo naman oh. Kapal oh. Rugged na rugged oh. Okay ngayon mga kaigan, try na natin mag-measure ng heart rate. Punta tayo dito sa heart rate. Oh, nasa taas naman na yung list nyo. Kanina nasa baba. Paiba-iba yung menu nito ah.
Okay, punta tayo dito sa heart rate. Yan. Start measuring. Yun, kitang-kita yung animation, no? So, pagtapos na mag-measure, magbabibrate. So, nakalagay dito, 73 beats per minute. Okay, nice. Ganyan yung heart rate na average ko. Dito naman tayo sa blood oxygen. Start measuring. Yun, kitang-kita yung animation, no? Para sa heart rate. Ayun, magbabibrate din siya, no? So, nakalagay dito, 98%. Okay, try nga natin pag hindi natin suot. Tingnan natin kung magme-measure pa. Okay, lapag natin dito sa table natin. Tapos, punta tayo sa heart rate. Start measure. Ayun, nag-vibrate. So, nakalagay, please wear watch properly. Okay. Wala talaga. Kahit i-retry mo. Okay, dito naman tayo sa blood oxygen. Start measure. Yun, same din. Nakalagay, please wear watch properly. Okay, ulit. So yun, legit mga kaigang, nagme-measure talaga yung sensor niya, no? Hindi gaya sa mga ibang smartwatch, random yung result. So ngayon mga kaigang, try naman natin yung Bluetooth calling nito, okay? Tawagan natin tong phone natin. Dial lang natin. Yun, nagre-ring na mga kaigang. Okay, check natin yung may quality nitong Zepp Blaze, no? Answer natin. Blaze Stratos 2 Ultra. Mic check, 1, 2, 3. Zepp Blaze Stratos 2 Ultra. Mic check. Solid stainless steel na body, kaya napaka-durable at rugged. Perfect pang harabas. Naka 1000 nits AMOLED display. Waterproof up to 328 feet. At up to 30 days ang battery. Kaya kung naghahanap ka ng smartwatch na low maintenance, yung tipong hindi ka mamomroblema kahit mabasa o mabagsak, tamang-tama sa itong Zepp Blaze Stratos 2 Ultra. Kaya napaka-worth it na investment for only 3,833. Yung link dito, nasa pin comment lang sa baba. I-check nyo lang dyan. Kaya kayo mga kaigang, anong masasabi nyo dito sa Zepp Blaze Stratos 2 Ultra? Comment down below!